nyo. Yes. Kalimutan na nyo kasi wala akong kakwenta-kwenta ang gobyerno natin. Ang Ito. Medicare. Tama po. At Tama si ang ating congresswoman, Nene, Tita Nene. si Tita Nene. Pangontra sa Tambaloslos. Pangontra po yan. Naku, kung ako lang po may baril, babarilin ko yan sa Tambaloslos na yan. Ito, Of course. Makali. Baluarte ng Tambaloslos. Ang gigibahin ni Tita Nene. Hindi lang gigibayin. Wawasakin. Mawawasakin natin. Dudurugin natin yung lalo na yung tambalolos na yan. NBI custody. Oo, kaya naka-detention. And hindi ko alam kung naka-detain o naka-custody bilang informante dahil Detain. Kasi may kaso siya, sir. kung naka, May mga kaso. o di ang gusto kong malaman naman ngayon, kung 2 beses siya nakabisita kay Alice Go, pinayagan ba siya ng korte lumabas sa detention facility ngayon para bumisita ng 2 beses sa Camp Crame? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. At andito naman si Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, yan, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Yan, pasalamat muna tayo. Umabot na po ng 43,000 new subscribers at sa ating mga walang mga sawang sumusuporta, yung mga datihan natin mga subscribers na laging nandyan para sa atin. Yan, maraming salamat po. At syempre, naniniwala ba kayo mga kasama? Ito lang Isa lang ang sasabihin ko. Doon sa mga nangyayari ngayon, samut-saring pangyayari, bro mo yung mga dating bilanggo, na nagiging star witness, yung mga samut-saring, alam niyo yung mga ganon. Yung mga sabi ni Ate Mahal kay mga adik, Benedictus, kung maririnig nyo sa kanya, yan na, naglalabasan na. Bili mo, drug pusher, drug lord, tatakbong mayor, at nababalita doon sa lugar nila, talagang gano'n ang pag-uugali nun. So ngayon, ito ang pag-uusapan natin. Ayon niya dito sa video ni Kuya Cheese, na ito pala si Maslog ay patay na. Nagtataka siya, bakit bigla na lang nabuhay? At ngayon, ito din ay may kaso at nagtago. Ngayon, ito, witness. Anong nangyari? Lahat na lang ng mga nakukulong nagiging star witness? Ganun ba yun? Lahat na lang na may kaso magiging star witness sa panahon ngayon. Yan, pero bago man yan, abangan nyo yung mamaya. Naku, may tangka na doon sa buhay ni ano. Sabi, bang, 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 bang. Gaganunin daw. Abangan nyo sa video. Video na lang po ang magbibigay sa inyo ng buong detalye sa dulo ng ating mga slide na video. Pasok mo yan, Kuya G. Ano meron? hearing na yung nakaraan. Subalit dahil sa mga nakakainis na mga binitiwang salita ni Maslog, kahit naman siguro kayo mabibitin at mabubwisit sa mga sagot na binigay niya. Ulitin ko, binibigay ko sa chairman ng komite at mga miyembro ng komite ang pagpapasya kung ilang hearing pa, hanggang kailan at kung tama na. Sa mga akala ko huli na yung nakaraan. Pero dahil nga sa mga bagong revelasyon ng muling nabuhay na Maslog, naalala ko yun 1999 yun Bagong miyembro ko ng kongreso nun At naalala ko rin yun, ang ginamit niya mga ahente ron, magaganda Kaya marami siyang nakuha mga parokyano dun sa kongreso nun Hindi ako isa dun So, nasa kamay ni Senator Risa, ni Chairman Risa, Chairperson Risa, yung pagpapasya kung isa pa o dalawa pa. Dahil kapipirma ko lang nung pagsasite sa kanya in contempt. Napanood ko rin kasi mga kasagutan niya. Malabo naman talaga. Ano ba naman yun? So, dapat ba siyang gawin pang resource person, considering na notorious siya bilang scam artist? Hindi ko alam. Mas dapat patawag siguro yung IG, yung mga intelligence officers natin, na bakit pa siya pinaniniwalaan, bakit pa siya ginagamit, at bakit siya hindi nakakulong ngayon. Hindi ba siya nasa NBI? NBI custody. Kaya naka-detention. And hindi ko alam kung naka-detain o naka-custody bilang informante dahil Detain. Kasi may kaso siya, sir. kung May mga kaso. o di ang gusto kong malaman naman ngayon, kung 2 beses siya nakabisita kay Alice Go, pinayagan ba siya ng korte lumabas sa detention facility ngayon para bumisita ng 2 beses sa Camp Crame? O informant ba siya? Hindi ko alam Hindi ko nasubaybayan masyado yun. Pero, Sir, ang tanong namin, ito yung pag ganito may kaso, ang alam namin, naniniwala ka rin na itong tao na to ay hindi na dapat maging resource person. Tama? So ano ang pwedeng mangyari kung sakasakali na ipagpatuloy o hindi pagpatuloy
pwede ba itong kasuhan ulit at halungkatin yung dating kaso nito sa gobyerno? Pwede bang mangyari yun? Yan po ang tanong ng ating mga kababayan dito. So, bago yan, pagpatuloy mo. Oo. Ano na? Hindi pa daw na-aresto. At si PNP IG chief pa yung kasama nung Muli na ba siyang nabuhay noon o hindi pa? dahil namatay na nga pala siya. Bumalik na ba siya mula sa pagkamatay o hindi pa? Eh sir, dun sa Ay. sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na A1 information na itong si Maslog ay bumisita kay Alice Goo para kumbinsihin na pumirma sa isang affidavit na ididiin sila nila PRRD, Senator Bongo, na sila daw yung nasa likod ng Pogo. Well, natanong naman ni Senator Bato yun. Inamin naman ni Alice Go na 2 beses nga talaga sa binisita. Hindi nga lang natapos yung pagtatanong, kung napanood nyo rin, na nagsalita si Alice kung ano nga ba pinag-usapan nila. Ang huling sinabi ni Alice na inabutan ko, pwede raw ba magtanong sa abogado niya, tapos hindi na pinursu ni Senator Bato, kung alam nyo. Hindi naman pwedeng manggaling yung impormasyon sa mga senador. Dapat manggaling yun sa mga resource person o testigo. Pero may karapatan si Senator Bato na tanungin yung mga nais niya ipukol na katanungan sa kanila base sa impormasyon na nakuha o binigay sa kanya. So worth na ipursu yung angulo na yun, sir. Pero si Senator Bato, hindi niya mismo pinursu eh. Hindi ba? Tinanong niya si Alice eh. Ang sagot pa nga niya, mabait pa nga si Senator Bato. Pwede mong sagutin o hindi sagutin. Kita nyo mga kasama, mabait pa si Senator Bato, no? Pinupukol na siya doon sa hearing na yun. Pero anong ginawa niya? Hindi niya pinurso yung mga tanong. Bagkos, siyempre alam niya na bawal yung ganong katanungan. Ha? Etong mga resource person dapat ang tinatanong. Ha? Pero ang nangyayari ngayon dito, etong mga resource person na mga, alam mo na, mga nabayaran o scripted ang linya, ngayon, napapag-alaman ng tao na kahit magtagpi-tagpi sila ng kwento, hindi na sila paniniwalaan. Kasi may mga bahid ito eh. Lalo na ito si Maslog. Isipin nyo sabi ni Senator Cheese, namatay na at nabuhay pa. Ibig sabihin, namatay na si Maslog. Oo, meron pa nga death certificate daw di umano na pinapakita eh. Ngayon, bakit biglang nabuhay? Nakakagulat, di ba? Kahit sino magugulat sa mga ganung nangyayari. Dati, nung may kaso ka, wala ka na. Ibig sabihin, hindi ka na parte ng lipunan kasi natabunan ka na di umano ng lupa. Yun nga, patay na. Ngayon, eto. Sino kaya ang nag-convince nito sa babaitan na ito na lumabas at dito para tumistigo na? At i-connecta si General Bato sa Pogo kasama si dating Pangulong Duterte. Parang kinoconnect sila sa Pogo eh. Samantalang ang sabi ni Alice Guho, walang koneksyon ang dating Pangulo dito. Bagkos, yung nagkita sila doon sa picture na pinapakita ay hindi pa presidente ang dating Pangulo. Di ba? Anak ka ng bugi naman. Tuloy mo, Kuya Cheese. Tapos yung sinabi niya, tatanungin ko yung abogado ko, hindi na nabalikan. So, maski siguro siya, hindi na niya na-pinursu nung punto yun. Baka sa susunod na hearing. Sana yung patungo yung investigation, yung direction, parang tama pa ba na ituloy-tuloy pa? Or it's about time to terminate the investigation? Again, decision ng Senator Risa at bago nga itong si Jennifer o si Jessica o si Maslog, alam ko, huling hearing na yan, sabi niya. Pero bibigay ko pa rin sa kamay niya. Dahil nagsanga-sanga kasi, hindi naman natin inaasahang magsasanga-sanga ito ng ganito kalayo. Pero yung huling hinilang yan ng permiso ni Senator Risa na gamitin ng plenaryo para sa hearing, ay yung hearing na, kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ibig sabihin ito, Kuya, tapos na yung kay Maslog. Kukulong na siya. Ibig sabihin, tapos na yung pelikula. May bagong pelikula na naman kami abangan. Ganun ba yun? Ano naman ikaw kaya ikukonekta at sino naman kayang testigo ang haharap dyan para i-connect naman kay Pangulong Duterte at kay Sara? Ano naman kayang panibagong pelikula yan? At sino-sino naman kayang mga karakter ang lalabas dito? Baka naman may nabuhay na ulit yun lang ang tanong ng ating kababayan. Di ba? Kasi sabi ni Kuya, parang tapos na at panibago na naman kay Pastor Kibuloy. Sundan natin kung ano yung sinasabi ni Kuya. Kuya Cheese, pasok. May date na, sir, kung kailan? Meron na. Pero may notice naman yun At saka, busy ba kayo? Wala kayo may gagawin kayo? Nandito lang naman yun. So, sir, before the resumption ng session, yung request, before the resumption Before. ng session? So, inaasahan dito si Kibuloy? Okay, hindi kayo pwede magbulakbol pa. Dito lang kayo.
Oy, any comment doon sa kanyang ano, sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nag-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty nun ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa nga conviction at hindi pa naman final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Okay? Anyway, So sir, malinaw Oh. May karapatan pang tumakbo kasi ngayon anong nangyayari, ha? Parang gusto ipa-disqualify, ha? At sisilipin yung butas. Hindi ko alam bakit dito sa mga kalaban gustong-gusto nila yung mga gantong atake. Oo, samantalang yung mga hindi naman sila pinagtitira. Sila lang kasi gumagawa ng mga kalokohan nila di umano, para simulan yung isang apoy at pag-usapan. Oh, ano pa meron diyan, kuya? Pero bago natin pagpatuloy, may papakita akong slide sa inyo mga kasama. Napakasimple. Ang ating BP Sara, napakasimpleng sumakay ng eroplano, no? At kita mo, walang katulong. Siya nagbubuhat ng kanyang mga luggage, ilalagay doon sa cabin. Isipin nyo mga kasama kung gaano kasimple. Tapos babatikusin. Wag nyo nang batikusin mga kasama. Yung mga bumabatikos lang diyan, wala nang maalam sa buhay. Dahil sila ay talo na. Eto Ate BP. Pwede bang ipasok mo kami diyan? Kita nyo? Simpleng-simple, no? Commercial flight. Commercial flight yan, mga kasama. Hindi yan private plane, Commercial flight po yan. Yan ba ang mga pinagbibintangan nyo na kurap, Yang tao na yan? Mag-isip-isip naman kayo. Kayo nga, naka-helicopter, naka-jet fighter. Diba? Kung saan kayo pupunta, ito. Napakasimple. Sasakay lang, papuntang Davao, uuwi, punta Manila. Hanga kami kay BP. Dahil kay BP, dahil kay BP, naboto natin yung mga iba dyan. Naboto natin sila. Pero kung hindi kay BP, wala naman yan. Hindi makakapesto yan So tuloy natin yung kay Kuya Cheese. Kuya Cheese, ano ba meron dyan? Pasok mo. So, ibang tanong na to kay Kuya Cheese. Meron naman ako papasok. Grabe. Ito na. Ito na yung nagsabi. Abangan nyo mga kasama. Ito na yun. Diyos ko. Ito na ang tatalo kay Tambaluslos. Ito na. Kasi natin to. Oy. Mamaya ka na ate. Mamaya ka na. Ito. Si Ate Nene. Ate Nene. Siya po yung magiging kalaban ni Tambi Bibi. Si Los. Yan po ang magiging kalaban niya. So, supportan natin taga Leyte, First District. Si Ate Nene. At yan, panoorin natin marami pong ganap dito. Meron nagsabi, may mga binitawang salita rito. Talagang nanggigigil sila dito kay Los, kay Lolong. Gigil na gigil ang mga tao rito. Pasok! Pasok mo! Bakale, yun. Hi! So, shoutout po Tita Nene. Manawagan po kayo sa mga kababayan natin sa First District ng Bacolod. Mga taga Leyte. Leyte, sorry, Leyte. Mga taga Leyte, maupay nga kulo pa iyo nga tanan. Ayaw ko hingang limti, basta. Gawas kamo. Pagsumat kamo kung ano iyo gusto manabo sa aton lugar. Okay. Jack Mawatan. Okay, thank you, Tita. Gawas kamo. So, Sabi niya daw, kung konti lang ito, lumabas kayo.
At, yun lang ang naintindihan ko. Tuloy. Na tayong kumilos, tita. Handa nyo na bang tapusin ang mga tambalos-los? Handa na ako. Ayun. Mabuhay maisog! Mabuhay ang maisog! Ayun. Ayos. Ayan, si tita yan, ano? So, lipat po tayo. Tito, kamusta kayo? Ano masasabi nyo? Nabusog ba? Nabusog. Panawagan kayo sa sektor na nire-represent natin sa maisog. Sa mga manggagawang Pilipino, whether sa public government offices, private, migrante, suportahan po natin ang mga kandidato na maisog. Yes, of course. Yes. From senatorial, congressman hanggang local LGU. Yes. Maraming salamat. Kay Atty. Vic, huwag po natin kalimutan. Of Yan. course, Rodriguez. Atty. Marcoleta. Atty. Marcoleta. Pastor Apollo Kibuloy. No, Pastor. Okay. So, meron daw bagong binubuong party list, yung Barangay Youth Anti-Graft and Corruption. Sasama ba kayo doon? Ay, hindi. Bayag yun. Ba't sinabi mo? Walang nga, sinabi mo. Nakalive tayo. Tita, ano masasabi mo sa mga kababayan natin sa NCR? Ay, happy birthday muna sa ating Ma'am Chuchi. Sa mga Chuchi. taga-NCR, Atty. Vic Rodriguez lang tayo, huwag yung Yes. kakalimutan. Yes, of course. Saka sino yung Atty. Marcoleta. Atty. Marcoleta. Yun, okay na yun. Okay na yan. Oo, at saka doon natin dagdagan habang tumatagal. Pero importante, iboto natin si Atty. Vic. Atty. Vic. Ang maisog. Yes, at syempre, importante, mahalaga po yan. Si Atty. Oo, Vic tayo. napakahalaga niyan. No? Siya yung tinig ng maisog. Okay, so ano ka daw, ini-invite ka na maging first nominee ng Barangay Youth kasama ka ba doon? Akala ko si Placido yung number 1 nominee doon. Okay, thank you, Tito Manny. Siyempre, ito pa ho, yung isa sa mga sektor natin na maisog core group din natin ng labor sector. Kamustahin niyo po mga taga-labor? Hello! Kumusta po kayong lahat dyan? Malapit na naman po tayong ang ating eleksyon. Ang kailangan po natin ay tunay na pagbabago. Nasa inyong kamay ang ating kinabukasan. Yes, sabi nga po nila, ito po yung tanging araw na may papakita natin ang kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. Dapat huwag ibenta. Yes. Okay, at pumili tayo ng mga karapat-dapat na tatapos sa mga tambalos-los at sa administrasyong bangag! At huwag. At tandaan nyo, iwasan nyo ang mga buwaya at saka mga ahas. Yung mga bubuli. Lahat na yan, iwasan nyo. Basta mga reptiles. Oo, nandyan lahat sa ngayon. Kaya yung mga nakaupo, patayuin na natin yan at paalisin na natin. Tama. Oo. Thank you, Tito. Sige, ano pa po? At Sabihin po dito kayo. sa may isog, dalawa pa lang po ang aming napupusuan. Yun, sa ngayon. Sa ngayon, ang pinangungunahan po yan ni Atty. Vic Rodriguez. Yes. At saka si Rodante Marcoleta. Of course. Iyan po ang huwag nating kalilimutan. At iyan ang ating panangga sa Senado. Ayun. Mabuhay maisog! Mabuhay ang maisog! Thank you, Tito. Lipat naman po tayo dito sa Region 4A. No, ang representante ng maisog. Ito po yung mga grupo nila, kung saan nire-represent nila ang grupo ng maisog. At syempre, andyan si Atty. Vic Rodriguez at syempre kasama nila si Congressman Atty. Marcoleta. So, sabi nga doon sa video, dalawa pa lang ang kanilang pambato. Siguro, darating ang mga oras, baka magdagdag sila na magdagdag. Ayon sa video. Tuloy. Tony, magandang araw. Magandang araw po sa inyo. Oy, mga ilan ako, 500 bawat isa yun sige po. Huwag po natin kalimutan, Atty. Vic Rodriguez po. Yes, batiin nyo na yung mga taga Region 4A. Magandang hapon po sa mga taga Region 4A, Calabarzon. Ayun, mabuhay po maisog, Attorney. Thank you. Mabalikan ko yan si Sandro. Okay, ikot po tayo. Kukulitin natin silang lahat. Dito, batiin yung mga kababayan nating maisog pagkakataon mo na. Mabuhay ang maisog. Yan mga boss na yan, yung mga... At huwag nating kalimutan ang ating mga kandidato. Yes. Specifically si Atty. Vic Rodriguez. Yes. Si Congressman Marcoleta. Yan At ang ating kakampi, si Pastor
Kibuloy. Yun. Huwag niyong kakalimutan huwag niyong dating kakalimutan sana ang ating kongresista or congresswoman Nene Amago. Of course. Bakali. Baluarte ng Tambaloslos ang gigibahin ni Tita Nene. Hindi lang gigibayin. Mawawasakin natin, dudurugin natin yung lalo na yung tambalolos na yan. Jimmy Bondok din. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok for Senator. Ayun. Thank you, Tito. Maraming salamat. Enjoy the food, Tito. Mabuhay ang maisog. Kain lang po kayo, Tito. Sagot ni Tita yan. Okay? Thank you. At syempre ang ating pong birthday celebrant ngayon, kayo muna Tita Chuchi. Yan, ang pinakamaganda namin maisog lady. Hello, impromptu. But anyway, magaling sa Tagalog. Anyway, tatry ko. Sana, huwag mo natin kalimutan ang maisugis for tops. Transparency, accountability, peace and security. So if you believe in these advocacies, join us. And let's not forget to support our senators for this midterm election. First of all, of course, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Dante Marcoleta, Kibuloy, Pastor Kibuloy, Jimmy Bondok, and we'll see about the other names yet. We're not so final yet. No? Yes. And sa Tacloban ho, para gibain ng si Tambaloslos, si Nene Amago Bakali. Yun, Okay? Tita Nene. Tita Nene. And si Governor Pam. Nalimutan natin. Governor? Pam, Baricato. Ay, naku, sa Cebu. My God, mahal din namin si Governor, ang ating next Governor, Pam Baricuatro. Meron pa tayo, may mga ano pa tayong Wala pa kasing natin, listahan eh. But when we have the complete list, we'll get back to all of you. Okay, thank you Tita. Happy birthday po ulit. Mabuhay ang maisog. Mabuhay. Kain lang po kayo, sagot niyo po yan. At syempre, ang pinaka-director po, Centennial Director of all years. No? Direk, bati po kayo sa mga Magandang hapon po sa mga kababayan natin. Ang hinihiling ko lang po lahat na nakadikit kay BBM, lahat ng nakadikit sa mga huwag niyong iboto. Lahat ng mga senador nila. Ang iboto po ninyo ay mga tinataguyod ng mga maisog. Yes. At ng PDP. Yes. Yan po ang natin. Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, sila Kibuloy, lahat po ng dinadala ng mga maisog, yan po ang inyong tangkilikin. Yan lahat po ng tinatangkilik ni BBM, ng bangag na presidente, iwaksin ninyo. Yes. Kalimutan ninyo kasi wala akong kakwenta-kwenta ang gobyerno natin. Ang healthcare. Tama po. At si ang ating Congresswoman, Nene. Tita Nene. Si Tita Nene. Pangontra sa Tambaloslos. Pangontra po yan. Naku, kung ako lang po may baril, babarilin ko yan sa Tambaloslos na yan. Itohanan po yan. Ito direct, wala pa tayong gagawing pelikula na ako yung bida. Gusto ko rated R. Nakuha na po ni ni Cathy Binag eh. Ay, nakuha na ba? Nakuha na yan. Wala pa bang kapartner si Miss Cathy? Baka wala pa. Yun ang hinahanap namin ngayon. Naku, hindi ako papasa doon kasi pang horror film lang ako. Ako yung humahabol. Thank you, Direk. Magandang araw. Salamat po. So, ikot tayo. Siyempre, may tayo ngayon, may special guest po tayo dito. Ito nalaman ko, talaga palang maisog to. Dahil ang dugo po nito, dugong Norte at saka dugong Bisaya. So, siyempre, kasama kayo. Babayaran ko kayo, kayo mag-alala. Bati lang kayo sa kababayan natin maisog. Hi! Yun lang? Bati lang. Sige, kain lang po kayo dyan. Sagot ni Tita yan. Yeah, thank you Tita Chuchi for the nice lunch. Okay, thank you Tito. Thank you. Okay. So, ito na yung talagang maisog lady natin, Pampinale. Introducing pa ba? Hindi na, Ang crush ng bayan. Ang crush ng bayan. And do you want? Ayan, si Miss Cathy Binag. Hi everybody, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ano ba? Ano gusto mo? Kain lang po kayo, sagot ni Tita yan. Kain lang kayo, sagot niya.
Anyway. Batiin nyo yung mga kababayan nating maisog na Yeah. patuloy na umaasa na administrasyong bangag na to talagang natin. Ngayon, di ba, darating ang eleksyon, dapat matuto tayong pumili ng ating mga iboboto. Kailangan ho natin ng bagong mga leader. Maisog leaders. Maisog leaders. Kasi po, okay lang naman kung, kung boboto kayo ng mga tao talagang nag-deliver ng kanilang tungkulin sa lipunan. Pero yung mga paulit-ulit na nakaupo pero walang ginagawa, tanggalin na ho natin. Yes. Diba? Yes, of course. Marami ho dyan na karapat-dapat, katulad po nila Attorney Vic Rodriguez, Yes. si Congressman Marcoleta, si Jimmy, Jimmy Bondok, and yung mga old senator ng PDP nandyan na yan. Alam niyo na kung sino sila. Sino Pastor. ba ba? Si Pastor Kibuloy. Oh my God. I love Pastor Kibuloy. He deserves to be there because we need somebody na talagang may takot sa Diyos. Yes. That's very important because Yes. kapag ang ating leader ay ang kanyang buhay ay nakasentro sa Panginoon, sigurado lahat ho ay maitatama natin ang mga mali. Hindi man po perpekto, pero maisasaayos natin po ang lahat. God bless. Ano pa? At Ma'am Cathy, meron tayo dito, no, yung pangontra sa Tambaloslos, siyempre. From Tacloban, si Tita Nene. Ay, oo nga pala! Oo. Tita Nene! Pag hindi natin binati si Tita Nene, Congressman, Waray. Kawaray ko. At Diba? siyempre Waray sa Cebu Upay. natin, sa Cebu. And sa Cebu, Si Ma'am Pam. Balikwatro. 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 Yeah. Boto nyo ho yun. Okay. Oo, kasi kailangan natin ng healthy na mga healthy na leaders para makapag-isip ng tama, yung mga hindi nagda-drugs, Yes, yung mga of course. walang bawal ho yun kasi pag nagdodroga tayo, nako, wala ho tayo sa tamang wisyo. Katulad na lang po nung nagulat ho ako na nag-comment si BBM na tinraidor daw siya ni VP Sara. Parang lumang kwento na yan, parang ngayon lang niya narinig. Parang tsaka baliktad naman yun. Oo nga, Diba? And totoo rin naman, hindi naman talaga sila magkaibigan, sabi nga ni VP Sara. Diba? Nagtulungan lang. Yes. Ano daw po ba yung sekreto? Ba't hanggang ngayon maganda pa rin kayo? May beauty secrets ba? Meron. Ano po? Faith with God. Yun. So yun yung diba? papaganda sa atin. Oo, tsaka kaya kayo magkaroon kayo ng boses, wag po kayong matakot. Kasi kapag ang Panginoon ang kasama nyo sa laban na ito, wala akong mangyayari sa inyo. Bago pa sila may gawin, kunwari, babarilin ako, malalaglag yung barel. Ganun katindi. So ayan mga kasama ha, at ito na ha. Ito na yung mga komento at suggestion no doon sa mga tatakbo diyan sa Leyte, sa Cebu. Ito po yung grupo ng Maisog ha. Kaya suportahan nyo kung ano yung mga sinabi rito at syempre doon pa sa mga listahan na ibibigay nila. Syempre kung alam nyo PDP line saka Maisog line at alam nyo na yun ay makakatulong para sa inyo sa darating na midterm election. Ang alam nyo na mababago nyo yung nagiging yung nangyayari ngayon na samot-samon balita patungkol sa mga drug lord, drag queen na nakulong na, na-convict na, ngayon nagsisibalikan. Kaya nga sabi nga ni Senator Cheese na patay na, di ba? Bakit nabuhay bigla? No? At bakit naman pinaniniwalaan ng nasa tuwad ko? Bakit? Kaya sabi niya, last na raw yun. So, ang nangyari, palabas lang pala ito ng mga tuwadcom doom, para i-connecta at magawa ng baho ang Pangulong Duterte at itong mga tatakbo na kalyado ng ating Pangulong Duterte dati. Pangulong Duterte na ang kalyado niya ay itong si Senator Bato at si Bongo. So, bakit ganun? Lahat na lang ng kaalyado ng Duterte ay binibigyan ng kulay. Para wala na bang makapasok at sila na mamayani na naman. Yung mga tuwadcom na yan di umano at doon sa mga leader nila. No, parang walang aharang sa mga kabantutan nila kung gusto nila magnakaw di umano sa kaban ng bayan, ganun lang kadali. Walang aharang. No? Hoy! Taong bayan na ho nagsasalita. Kaya ibig sabihin, hindi na kayo pwedeng manloko. Buti na lang may social media, andyan si YouTube. At napapakita sa pamamagitan ni YouTube kung ano-ano yung mga
nangyayari dyan sa hearing. Kasi, kung susuriin mo yung palabas ng Quadcom, ganda ng pamagat to, The Quadcom Avengers. So sila yung mga nag-hearing di umano kuno, para siyempre bigyan ng kulay yung mga tatakbo sa alyado ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga, lagi natin tatandaan kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag kang pahuhuli lagi. At syempre, kung hindi nagdo-notify sa yung video natin, kalkalin nyo si YouTube. At don't forget nga, meron pala tayong mag-join na kayo sa ating community. Kung gusto nyo po na kayo ang makapanood lagi ng ating video, mauna kayo, ayan, mag-join na kayo. Supportan nyo na lang po sa atin. At syempre, tapusin nyo yung ads para medyo maganda-ganda. Share nyo yung video, like and share. Isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!